nakikita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Karagdagang supply ng diesel na binili ng pamahalaan mula sa Malaysia dumating na sa bansa. Bawas presyo sa produktong petrolyo inaasahang ipatutupad sa susunod na linggo. Oil industry players ipatatawag sa susunod na pagdinig ng multi-panel ng Kamara. Tanggal o bawas sa remittance ng transaction fees ipinanawagan. At ilang opisyal ng US at Iran nasa Pakistan na para sa makasaysayang face-to-face peace talks. Matapos ang sunod-sunod na linggo na pagsirit ng presyo ng langis, inaasahan namang magpapatupad ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga oil company players sa darating na linggo. Batay sa trading sa Min of Platts, Singapore, posibleng bumaba ng 8 pesos and 80 centavos hanggang 10 pesos and 80 centavos kada litro ng diesel. Habang ang gasolina naman ay maaaring walang pagbabago o mabawasan ng hanggang 1 pesos and 50 centavos kada litro. Ang inasahang bawas na ito ay bunsod ng napagkasunduang 2 linggong ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran. Inanunsyo ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na dumating na ang panibagong shipment ng diesel sa bansa. Ito'y binili ng pamahalaan sa Malaysia sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation. Ayon sa kalihim, nasa kabuang 329,000 barrels o mahigit 52 milyong litro ng diesel ang naturang shipment na may layong palakasin o madagdagan ang supply ng krudo sa bansa sa gitna ng nangyayaring tensyon sa Middle East. Kumpiyansa si Health Secretary Teodoro Herbosa na walang problema sa presyo at supply ng mga gamot sa bansa hanggang Hunyo ngayong taon. Sa gitna ng krisis sa gitnang silangan, tiniyak ng kalihim na hindi muna magtataas ng presyo ang mga pharmaceutical companies. Gayunman, matapos ang Hunyo, posibleng tumaas ang presyo dahil sa dagdag na gasto sa transportasyon at fuel. Paliwanag ng kalihim, bagamat hindi dumadaan sa Strait of Hormuz ang mga gamot, tataas pa rin ang singil kapag umorder muli ang mga kumpanya. Binigyan diin ni Herbosa na mas mahigpit nilang babantayan ang presyo ng 10 pangunahing gamot para sa hypertension, diabetes, cholesterol, antibiotics at iba pa upang maiwasan ang pang-aabuso. Ipatatawag sa susunod na pagdinig ng multi-panel ng Kamara ang oil industry players. Sa gitna ito ng mga concern sa matinding taas presyo ng produktong petrolyo, bunsod ng gulo sa Middle East. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Muling magpupulong ang multi-panel ng Kamara na tinatawag na Legislative Energy Action and Development o LEAD Joint Committee sa Lunes, April 13. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, ipatatawag sa pagdinig ang oil industry players. Ang kongresista ang nangunguna sa multi-panel hearing. Anya, tatanungin ang oil companies kaugnay ng concern sa ugaling malakartel sa galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa April 8 meeting ng LEAD Joint Committee, nabuksan ang usapin ng weekly pricing system sa mga produktong petrolyo na posible anyang dahilan ng cartelization o sabuatan sa merkadong kontrolado ng iilang malalaking kumpanya ng langis. Hinikayat naman ni Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan ang government regulators na silipin ang issue. In Econ 101, Mr. Chair, markets, when there are very few players in the markets, and you ask these players, government may be asking them to cooperate, to coordinate
we're actually asking a cartel. This is a matter that's long been debated on. The intention is good on the part of the Department of Energy. They want people to declare, given a specific formula, proprietary. They don't really go into it. But, to prevent any volatility in the market. But the purpose is good, but I think the effect is we are in effect promoting a cartelization, and it is government itself. Gobyerno mismo ang nagbibigay ng presyo at nag-create ng environment para magkulud itong mga oil companies. Kaya hindi nagkakahiwa-hiwalay ang presyo. Kasi kahit kaya ko magbenta ng 1 peso less than my competitor, pero nag-announce siya na magbebenta siya at 1 peso higher, didikit din ako doon. Di ba? Kasi nakikita nila lahat eh. So, that in my mind needs to be re-examined. Mr. Chair, I'm not saying that there is there's a cartel, but I think that our regulatory agencies, and in particular PCC and ERC, should work together to investigate. Kabilang naman si House Deputy Minority Leader at Acting Chair's Party List Representative Antonio Tino sa mga pumupuna sa tinatawag nitong profiteering ng oil companies. Anya, pinabibilis ang taas presyo, pinababagal ang bawas presyo. Dagdag pa nito, pinagkakakitaan ang bawat galaw ng merkado habang ginagawa umanong tagasalo ang mga mamamayan. Samantala, nanawagan naman si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa mga bangko, remittance centers at iba pang financial service providers kaugnay ng pansamantalang pagtatanggal o pagbabawas sa transaction fees sa automated teller machine, online transfer at remittances. Ayon sa Presidential Sun, ang bawat bawas sa bayarin ay dagdag na pambili sa pang-araw-araw na pangangailangan at pamasahe ng mga kababayan. Hindi lang din anya ito tulong pinansyal kundi maituturing na economic fairness sa panahong higit na kailangan ng suporta ng mga mamamayan. Nakapaloob sa House Resolution No. 905 ang panukala na ini-adopt ng plenaryo ng Kamara bago pa ang congressional break. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ni Manila President Marble Buena na hindi pa umano nababayaran ng pamahalaan ang utang nito sa isinagawang service contracting program sa ilang public utility vehicle driver at operator nung nakaraang makaranas ang bansa ng COVID-19 pandemic. Samantala, inirekomenda ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang paggamit ng Global Positioning System o GPS para sa mabilis na payout sa mga driver. Ito ang balita ni Benedict Samson. May utang pa na nasa 32 million pesos ang gobyerno sa ilang bus company at public utility vehicle operators noong ipatupad ang service contracting program noong panahon ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Manila President Marble Buena, isa sa dahilan ng pagkaantala sa pagbabayad ng pamahalaan ay ang pagkakabit ng Global Positioning System o GPS sa mga pampasaherong sasakyan. Marami po ang hindi nabayaran. Gumastos ng GPS. Ang benta po nila noon nasa 5,000, 6,000. Sa loob ng 3 araw na gamit, hindi binayaran, gumastos pa po yung aming mga kasamahan. Yung nga pong mga bus company, 32 million pa ang utang ng gobyerno hanggang ngayon hindi nababayaran. Tapos papasok na naman tayo sa isang kontrata na walang kasiguraduhan. Nag-aaksaya ang gobyerno ng pera ng taong bayan sa mga programang hindi malinaw at hindi naman mapapakinabangan ng lahat ng apektadong nasa sektor ng pampublikong transportasyon. Ayon naman sa Department of Transportation, nagkaroon ng mahabang usapin sa auditing dahil imbes na GPS ang gamitin ay naging manual monitoring ang nangyari. Nagkaroon po ng GPS but on the first few days dahil kailangang ma-roll out agad, manual po yung nangyari. So, nung in-evaluate po ito ng LTFRB at that time, nagkaroon ng disputable data from the operators and gayon din sa ating gobyerno. So, ito yung inayos nila noon. Medyo nagtagal yung proseso at ito yung naging learnings natin. Kaya naman upang hindi na maulit ang aberya, inirekomenda ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga PUV operator at driver na magpakabit na ng GPS sa kanilang ipinapasadang sasakyan.
it helps a lot pag electronic kasi nakatransmit kagad sa amin. As compared to pag manual, itatransmit pa yan sa LTFRB office, titignan ng LTFRB, i-validate pa yung mga signatures dyan. So, medyo mas tedious yung process ng manual. Kaya nga hindi kaya to that, we understand the additional cost of 500 pesos. Pero mas mapapabilis naman po ang ating pagbabayad. Ngunit Giti Balbuena, dapat ay gawin na lang libre ng pamahalaan ang pagpapakabit ng GPS sa mga PUB. Lalo na at malaking bawas pa rin ang 500 piso para sa monthly bill nito. Hindi ba pwedeng yung ruta na lang ang kontratahin po para hindi na kami gagamit nito? Katulad po ng ginawa ng Manila. Kung 50,000 po yan, 50,000 na units times 500 pesos per month, magkano po yun, sir? Mas malaki pa yung kinita nung service provider ng GPS. At baka pag pinakabit po namin ito, wala ba po ba kaming babayaran sa GPS na to? Yung unang buwan lang po ba narerentahan namin ito? At saka ang tanong po, ilang buwan po ba talaga? Pero paliwanag naman ng Department of Transportation. So if we divide it, 500 by 20 days na lang kasi 5 working days, that's 25 pesos per day. So we make sure naman po na matatanggap nila sa kanilang kabayaran na per kilometer is either 30 pesos. So kapag tingnan po natin yung 1 kilometro mo, kumbaga nabayaran mo na yung upa mo sa unang araw para sa GPS. May masusunod, kita na po. At may matatanggap po silang pamasahe, though discounted naman po. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humiling ang Department of Transportation o DOTR ng karagdagang 5 bilyong pisong pondo sa Department of Budget and Management para mapalawak at mapahaba ang service contracting program hanggang July 2026. Batay na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim ng programa na magsisimula sa April 15, babayaran ng mga bus ng 100 pesos kada kilometro habang 30 pesos hanggang 40 pesos naman ang ibabayad sa mga jeepney para matiyak na may masasakyan ang mga commuter kahit off-peak hours. Inanunsyo ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza II na ilalabas na ngayong Sabado, April 11, ang mga lituntunin para sa online filing ng mga operator at driver na nagnanais lumahok sa nasabing proyekto. Layunin ng hakbang na ito na maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo dulot ng patuloy na krisis at gulo sa Middle East. Inanunsyo ng Presidential Communications Office na maglulunsad ito ng isang website o online platform kung saan maaring isumbong ng publiko ang mga kumakalat na fake news at maling impormasyon sa digital channels. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, hindi nila palalagpasin ang pagkalat ng disinformasyon at nakahanda silang magsampa ng kaukulang legal na aksyon laban sa mga mapatutunayang nagkasala. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na Oplan kontra fake news, katuwang ang ilang malalaking pahayagan upang palakasin ang pagbabahagi ng beripikadong balita at protektahan ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Magbabalik ang Ito Balita Weekend. Index. Ang inaasahan na aabot sa 42 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius sa malaking bahagi ng Visayas hanggang ngayong Sabado, ayon sa ulat ng Pag-asa. Kabilang sa mga lugar na nasa ilalim ng danger classification ang Dumangas sa Iloilo at Katarman sa Northern Samar, habang ang Cebu at Bohol naman ay nasa extreme caution level. Nagbabala ang mga eksperto na ang ganito katinding init ay maaaring magdulot ng heat cramps, exhaustion o heat stroke kung magtatagal ang exposure sa labas. Dahil dito, pinapayuhan ang publiko na limitahan ang mga aktibidad sa labas, uminom ng maraming tubig at manatili
sa malalamig na lugar, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Samantala, binabantayan pa rin ng Pag-asa ang severe tropical storm na Sinlaku na nasa labas ang Philippine Area of Responsibility na kasalukuyan ay nananatiling halos hindi gumagalaw sa karagatang Pasipiko. Subalit inaasahang lalakas pa ito sa mga susunod na araw. Umabot sa mahigit 239 bilyong piso ang nakolekta ng Bureau of Customs mula Enero hanggang Marso ngayong 2026. Lumampas ito ng 1.3% sa kanilang internal target at tumaas ng 3.3% kumpara sa nakaraang taon, batay sa paunang datos. Pinuri naman ni Finance Secretary Frederick Go at BOC Commissioner Ariel Nepomucemo ang ahensya sa kanilang pinakamataas na first quarter collection sa kasaysayan. Ayon kay Secretary Go, patunay ito ng mas pinaigting na pamamahala at mga reformang ipinatutupad sa ahensya. Dagdag naman ni Nepomuceno, ito'y direktang resulta ng commitment ng mga kawani ng ahensya para sa efficient and honest tariff collection. Isang mahalagang hakbang ng pamahalaan upang igiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagbibigay ng mga pangalang Pilipino sa 131 maritime features sa Kalayaan Island Group o KIG ayon sa Armed Forces of the Philippines. Samantala, suportado ng AFP ang activation ng Coast Guard District KIG. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Pinatitibay ng pamahalaan ang paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, mahalagang hakbang ang pagbibigay ng pangalan sa 131 maritime features para sa bansa. Binigyang diin ng Philippine Navy ng hakbang na ito ay isang vital assertion o matibay na paggiit sa karapatan ng Pilipinas. Iginiit ng AFP na nakabatay ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Tribunal ruling na pumabor sa bansa. Tinukoy din ng AFP na makatutulong ito upang maging malinaw at iisa ang paggamit ng mga pangalan sa komunikasyon, mga mapa at maging sa sistema ng edukasyon. The President's directive to rename the 131 features in the West Philippine Sea is a very vital assertion of our rights under UNCLOS and the 2016 Arbitral Tribunal ruling. This will allow us consistency in our communications, in our charts, and in our education system. Ayon sa AFP, nakahanda nilang protektahan at patuloy na magsagawa ng pagpapatrolya upang tiyakin ang soberanya ng Pilipinas. Sa ilalim ng Executive Order 111 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong March 26, inaatasan ng pamahalaan na gamitin ang mga bagong pangalan sa lahat ng opisyal na dokumento at komunikasyon. Inaatasan din ang mga ahensya tulad ng Department of Education, Commission on Higher Education at iba pang paaralan na gamitin ang mga pangalang ito sa pagtuturo at mga aklat. Ang National Mapping and Resource Information Authority naman ang gagawa ng updated na mga mapa at chart na magpapakita ng mga bagong pangalan. Samantala, ayon kay Trinidad, mas mapapalakas pa ng pamahalaan ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng activation ng bagong Coast Guard District Station sa Pag-asa Island na bahagi ng Kalayaan Island Group o KIG. Paliwanag ng Philippine Navy, makatutulong ito para mapabuti ang pagbabantay sa karagatan at mapabilis ang pagtugon sa mga insidente sa lugar. Dahil dito, inaasahang mas magiging maayos ang ugnayan at pagtutulungan ng AFP, Coast Guard at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagpapanatili ng seguridad sa exclusive economic zone ng bansa. This will also allow the AFP, the Philippine Navy, to focus more on defense and security, while the Coast Guard could have faster response time towards safety of life at sea, maritime law enforcement, and looking after the welfare of our fisher folks in the West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nirespondihan ng Philippine Coast Guard o PCG ang banggaan na kinasasangkutan ng MV SUG Adventure, isang pampaserong barko at isang hindi pa matukoy na motor bangka, bandang alas 6 kagabi, April 10. Sa inisyal na report, nakaranas ng carburetor malfunction ang motor bangka na nagresulta sa pagkawala ng kontrol at biglaang pagbilis ng sasakyan, kung kaya't sumalpok ito sa barko ng MV SUG Adventure. Dahil sa lakas ng impact, tumaob ang motor bangka, kaya't nahulog sa tubig ang 3 pasahero nitong sakay. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at nasagip ang lahat ng pasahero na nagtamo ng mga sugat. Isinakay sa MV SUG Adventure ang 3 nasugatang pasahero at dinala sa Port of Zamboanga. Pagdating sa daungan, agad na tumulong ang Coast Guard Station Zamboanga at Philippine Red Cross sa paglipat ng mga nasugatan para sa atensyong medikal. Sa ngayon, patuloy ang sinasagawang investigasyon ng PCG upang matukoy ang buong pangyayari at mga sanhi ng nasabing insidente. Isang marine tanker na may lulang nasa 300,000 litro ng hindi markadong diesel ang naharang sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa kargatang sakop ng Villanueva, Misamis Oriental. Tinatayang nasa 41.1 million pesos ang kabuang halaga ng nasabat na diesel. Nagsimula ang operasyon matapos makatanggap ng intelligence report ukol sa isang kahinahinalang barko na nakaangkla sa kargatang ng Lagonglong at namamahagi ng hindi otorisadong diesel. Dahil dito, nagsagawa ng Sea Patrol Operation ang mga pinagsanib na puwersa ng Polisiya, Bureau of Customs at Philippine Coast Guard na nagresulta sa pagharang sa nasabing sasakyang pandagat. Sa investigasyon, nadiskubre na walang maayos na markings ang barko at hindi ito nakipag-ugnayan sa mga kinakaukulang ahensya. Kinumpirma rin ng laboratory examination na isinagawa ng SGS Philippines na ang mga karga ay hindi markadong diesel na hindi dumaan sa tamang customs processing. Inaresto sa operasyon ng isang 71 anyos na lalaki mula sa Sipalay City na siyang kapitan ng barko at ang shipmate isang 63 anyos na lalaki mula sa Batad. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Villanueva Municipal Police Station ang mga naaresto habang isinailalim naman sa pamamahala ng Bureau of Customs Region 10 ang nasabat na barko para sa tamang disposisyon. Halos magkamatay na ang mga palay ng mga magsasaka sa Malolos, Bulacan dahil sa kawalan ng supply ng tubig mula sa National Irrigation Administration o NIA. Para masolusyonan ito, kailangan nila ng sapat na supply ng langis para sa kanilang water pump. May programa naman ang LGU sa Malolos na libreng langis linggo-linggo para makakonsumo sa pagkuha ng tubig sa ilog. Ito po, kulang kami sa tubig dahil kulang ang paagos ng National Irrigation Association sa tubig. Mapakalaki po ng apekto, nakita naman po nyo, ayan, halos namamatay na po yung palay namin dahil kakulangan ng tubig. 70 hektaryang sakahan sa Barangay Santor, Malolos, Bulacan ang hindi na mapatubigan ng NIA Region 3. Ito rin ang sitwasyon ng mga magsasaka sa bayan ng Bulacan, Bulacan at Balagtas. Problema nila, mula nang masira ang rubber gate ng Bustos Dam, pahirapan na rin na makarating sa mga magsasaka ang supply ng tubig na nagre-resulta ng pagkatuyo at pagkamatay ng mga tanim. Dahil sa tindi ng init ng panahon at kakulangan ng supply ng tubig sa mga sakahan, problemado ngayon ang nasa 90% ng mga magsasaka dito sa Malolos. Katunayan nito, ang kanilang mga palay natutuyo na at ang kanilang ani walang laman at natutuyot na rin. Logi sa magsasaka. Kahit mga porsentual, logi na. Sa pagod, wala lang tubig. Hindi namin alam kung kikita pa dyan. Palay namin. Kaya tuyong-tuyo. Ang bukid namin, puro damo na. Wala na kayo papala, ubos na talaga.
Samantala, sa Malolos bilang tugon sa mga magsasaka, nagbibigay ngayon ng libreng krudo ang LGUs upang magamit nila sa pagkuha ng tubig sa mga ilog sa mga tanim nilang palay. Pag walang diesel po yan, hindi aandar. Kailangan laging may diesel. Humingi kami ng tulong sa local government para magkaroon kami ng diesel. Ayun na nga, araw-araw ay ginagamit namin ang pagpapatubig. Halos said na kami magsasaka sa gastos, kaya wala na kami pambili ng diesel. Ayon naman kay Malolos Mayor Christian Natividad, may mga fuel subsidy program ang LGUs para sa mga magsasaka. 25 hanggang 75 liters ang ibinibigay sa isang linggo para sa apektadong magsasaka para sa water pump. Kailangan lang silang magpasa ng requirements sa munisipyo para maka-avail. Bukod dito, maglalaan din ng 3,000 pesos fuel subsidy ang Malolos LGUs sa mga naluging magsasaka. Yung mga magsasaka, nabigyan na namin ng mga gasolina, meron kami bibigyan ng mga natuyan ng tubig, and the same na that is separate pa dun sa fuel subsidy, separate pa yung tulong sa magsasaka at separate yung doon sa natuyan ng tubig. Dahil may hiwalay na issue ngayon dyan dahil sabog yung Bustos Dam, hindi nakakatawid dito yung tubig ngayon. So, talagang pagpanahon ng summer, kulang talaga sa tubig, di ba? So, tricycle driver, jeepney drivers, magsasaka, mangingisdang mga bangkero natin, at itong mga grab drivers natin ay makakakuha rin po ng tulong sa atin. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong weekend, nakatakdang magpulong ang ilang opisyal ng Iran at Estados Unidos upang pag-usapan ang tuluyang pagwawakas ng tensyon sa Middle East. Sa Islamabad, Pakistan, nakatakdang isagawa ang naturang pag-uusap at inaasahang ilalatag at pagkakasunduan ang mga kondisyon na hinihingi ng bawat panig. Ito ang balita ni James Bontuyan. Nakarating na sa Islamabad, Pakistan ang ilang opisyal ng Estados Unidos sa pangunguna ni US Vice President J.D. Vance at ilang opisyal ng Iran sa pangunguna ni Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf para sa isang makasaysayang negosasyon upang tuluyan ng wakasan ang tensyon sa gitnang silangan. Bagamat may pagdududa ang White House sa magiging tugon ng Iran sa peace talks, positibo pa rin si Vice President Vance sa magiging takbo ng kanilang pag-uusap. We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. May mga kondisyong inilatag ang parehong panig na nakatakdang pag-usapan sa naturang negosasyon. Kasama na rito ang kondisyon ng US na isuko na ng Iran ang lahat ng inventaryo ng kanilang uranium, pag-terminate sa kanilang missile programs, pagputol ng suporta sa regional proxies, pagpapalaya sa mga US citizen detainees at iba pa. Sa panig naman ng Iran, nais dito na agarang tapusin na ng US ang sanctions na nagdulot ng pagkabaldado ng kanilang ekonomiya, isama sa ceasefire ang Lebanon o Hezbollah na kasalukuyan pa ring inaatake ng Israel, pagbibigay ng formal na otoridad sa Strait of Hormuz, karapatang magpataw ng bayad sa Gulf shipping at iba pa. Ayon kay US President Donald Trump, kaunti ang pagkakatulad ng mga kondisyon ng dalawang bansa, kaya malaki ang nakikita nitong agwat na kailangang punan sa negosasyon. Samantala, isinailalim naman sa extreme security measure ang Pakistan kung saan nakatakdang isagawa ang pag-uusap. Nagpahayag ng pasasalamat si Pakistani Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif sa Iran at US sa pagtanggap sa kanyang alok na magkaroon ng pansamantalang tigil putukan at sa pagpayag ng mga ito na mag-usap sa Islamabad. Sinabi ng Pakistan leader bagamat inanunsyo na ang temporary ceasefire, naharap sila sa ngayon sa mas malaking hamon, ang pag-uusap para sa pangmatagalang tigil putukan, kasama na rito ang pagresolba sa patagal ng issue ng dalawang bansa.
Para sa ilang analyst, kung hindi magkakasundo ang dalawang panig, maaari itong humantong sa mas matindi pang pagtaas ng tensyon. Ngunit makikitang kapwa interesado ang Iran at US na tuldukan na ang matagal na nitong hidwaan at magkaroon na ng tunay na kapayapaan. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Humiling ang Lebanese President ng direktang negosasyon sa Israel matapos ang isang buwang digmaan na nagdulot ng matinding pinsala sa Beirut at paglisan sa lugar ng mahigit 1 milyong mamamayan nito. Bagamat pumayag si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa negosasyon, naniniwala ang ilang eksperto na nasa mahinang posisyon ang Lebanon dahil sa kawalan ng tiwala ng publiko sa gobyerno nito at sa mariing pagtutol ng grupong Hezbollah sa naturang negosasyon. Layunin ng inaasahang pag-uusap na talakayin ang pagdisarma sa Hezbollah at ang posibilidad ng isang kasunduang pangkapayapaan. Gayunman, maaari ang mag-alinlangan kung magbubunga ito ng tunay na solusyon dahil sa lalim ng hidwaan at pinsalang tinamo ng magkabilang panig. Matagumpay at ligtas na nakabalik sa mundo ang Orion capsule na Integrity at ang 4 na crew nito matapos ang halos 10 araw na Artemis II mission sa paligid ng buwan. Ligtas na lumapag ang capsule sa Pacific Ocean sa labas ng Southern California noong Biyernes ng hapon o Sabado ng umaga dito sa Pilipinas, na nagpapatunay na kaya nitong lampasan ang matinding init at pwersa ng re-entry mula sa kalawakan. Ang makasaysayang paglalakbay na ito ang unang pagkakataon sa loob ng mahigit 50 taon na may mga taong nakalapit mula sa buwan, na nagsisilbing mahalagang hakbang para sa muling pagtapak ng mga astronaut sa lunar surface sa 2028. Atin naman balikan ang mga malalaking balitang nangyari sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa ipinag-utos ng Department of Interior and Local Government sa Philippine National Police. Mga nagiinuman sa kalye at walang pang-itaas na damit, uhulihin, habang ang mga nagbibidyoke ng lampas sa alas 10 ng gabi, mahigpit ng ipagbabawal. I will write a memorandum circular to encourage all LGUs to pass the same. Pero kung maintindihan nyo, 90% ng crime natin nasa urban areas talaga. Kaya sabi namin, Safer Cities Initiative, dito tayo nag-uumpisa lahat. Kahit kayo naman, ayaw nakitang ganyan di ba? Yung naghubad, nagbibideo kayo, nakahubad sa kalye, nakabonete, in public. Yung mga yan, binabawal na yan. Okay? So, makakaasa kayo na sa mga dating ng panahon, people will feel safer. Trabaho, negosyo at pagsasanay, alok ng Department of Migrant Workers sa mga repatriate. Nasa 800 overseas Filipino workers, target na matulungan ng ahensya. Lalo na yung mga domestic workers na binanggit din kanina ni Admin PY na nanunumbalik. Patuloy na binibigyan sila mga business opportunities as well as lalatagan natin sila higit kumulang 200,000 job orders for work abroad. Nandito rin ang DOLE for local work opportunities. Energy lockdown hindi kailangan ayon kay Senator Win Gatchalian. Paglipat sa e-vehicles makatutulong kaysa magkaroon ng oil dependency. I don't advise na mag-lockdown tayo ala COVID-19 kasi hihintuin buong ekonomiya natin. Maraming mawawalan ng trabaho. Ang kailangan lang naman natin ma-extend yung number of days in terms of inventory. Ang pinaka mabilis sa atin para makaalis sa I would say yung hostage ng Middle East oil. Kasi yung hostage tayo, doon lang tayo bumibili is mag-transition tayo to electric vehicles. That's the fastest way. Kasi sa ating bansa, almost, I think, 70 to 80% ng imported petroleum natin pumupunta sa transportation. So kung makakaalis tayo doon, magagamit natin electric vehicles, hindi na tayo kailangan mag-import pa.
Dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Chis Escudero kakasuhan ng plunder sa Mayo ayon sa Office of the Ombudsman. We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things happened to have been implemented because of that budgetary process. Conspiracy. Pagbibigay ng direktang tulong sa mga manggagawa at negosyante isinusulong sa Kamara. 50% discount sa pamasahe sa LRT1 panawagan ng isang mambabatas. Dalawang approach na ang gawin natin. Bigyan mo sila ng ayuda at the same time, tanggalan mo pa rin sila ng taxes. Kasi ako naniniwala nga, lalo na yung mga private businessman ngayon, hindi rin sila capable mag-increase ng sweldo na yun naman ang kailangan ng isang empleyado. Yung take-home pay nila lumaki. So paano mo palalakin? Kung matababawasan mo sila ng tax, kung dating take-home pay nila 18,000, magiging 21,000, para mo rin silang binigyan monthly ng ayuda. Nasa 500 individual na lumabag sa iba't ibang ordinansa, inaresto at pinagmulta ng Quezon City Police District, Department of the Interior and Local Government, nanindigang legal at naaayon sa batas ang pagpapatupad ng mga ordinansa. Narinig niyo naman po siguro at palagi natin nire-remind na lalo ngayon may directive po galing sa ating SILG, kay GPNP, kay RDNCRPO na paitingin ang deployment ng ating personnel sa lahat ng city sa Metro Manila at mag-conduct ng police visibility, anti-criminality operation. Siguro po yung mga ordinances na meron tayo, especially sa Quezon City, sana po wag kayong mag-violate para hindi na rin po kayong maabala. 5 to 6% target na paglago sa ekonomiya sa 2026, mahihirapang maabot ayon sa isang ekonomista. Bigla ang pagtaas sa presyo ng mga produkto at serbisyo, posible. Tingin natin mahihirapan na. If ma-attain man yung lower end of the target, it will be at the lower end. Lumalala ang sitwasyon, so posible rin na talagang hindi lang presyo ang maapektuhan, pati yung supply, hindi lang ng langis, no? Pati ng mga imported commodities, no? Katulad ng pagkain na karamihan na inaangkat natin. Pondo sa ayuda para sa transport sector hanggang Hulyo na lang ayon sa Department of Social Welfare and Development. Pagbibigay din ng ayuda sa ibang sektor, pag-aaralan pa ng ahensya. With regards to yung sinabi po niyo about ayuda for the next 3 months, kaya naman. Kaya in the short term for the next 3 months. Pag 6 months to 12 months, medyo that risks the sustainability of these programs are in question. It would risk dependency over these type of stopgap measures. Grupong Manibela, posibleng muling magsagawa ng malawakang tigil pasada, libreng sakay sa bus at piling ruta ng jeep, muling ipatutupad sa April 15. Ito po kasi magkasama na kahit na consolidated, unconsolidated, kasi isa lang naman po kami ng kinakaharap na problema, tayo. Yung problema natin doon sa petrolyo na nakakalungkot na wala sa atin yung giyera, pero tayo po ang higit na mas tinamaan kesa po doon sa lugar na may giyera. Malinaw na guidelines hinggil sa 3-term system, panawagan ng mga pamunuan ng ilang paaralan. Tuwing may pagbabago, ang laging kailangan po ng paaralan, ng mga namumuno ng paaralan at ng mga kaguruan, kagaya po ng sinabi ko, kailangan ho namin ng maagang policy guidelines. Kailangan malinaw po ito para sa on our end, makapag-adjust din po kami, makapagplano kami, makapag-realign kami sa aming mga plano, ng aming mga school activities, lalo-lalo na sa financial namin. Mas maigting na police visibility ipatutupad ng Philippine National Police laban sa nakawan ng petrolyo. Mga nagsarang gas station nasa 400 na. Mga kinasuhan ng hoarding at profiteering umabot na sa 34. Inatasan din po ng ating GPNP ang ating CIDG
Kaugnay po, hindi lamang po ng mga insidente ng paihi, kundi kaugnay din po ng smuggling. Sa base sa records ng CIDG, yung kaso po na nahuli na po nila kaugnay ng paihi, kahit ng mga nakaraang panahon, umabot na po sa 9 cases. Sa 9 cases na nahuli na po ng CIDG kaugnay ng paihi, meron po sila 16 na individual na nakasuhan dito. Kaya sinasabi po ng PNP sa CIDG na intensify lalo pa yung kaso ng paihi, bagamat meron tayo isang naitala. Kaugnay nito, ito yung sa Quezon City na nangyari. Pagtataas sa presyo ng produkto at serbisyo, hindi maiiwasan ayon sa isang business group. So meron yung mga po pwede na pigili magtaas, ano? Pero as a rule, hindi ka po pwede mag-price freeze dahil mawawala ka ng produkto. Talaga wala kang magagawa. Kung tumataas ang gastos, duminipis ang kita o nawawala yung kita ng mga nagninegosyo. So paano gagawin? Maghihinto na lang kayo mga yan. Ramil Madriaga haharap sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ilang mambabatas umaasang hindi kakatigan ng Korte Suprema ang hiling na pagpapatigil sa impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo. More importantly, Ramil Madriaga has been ordered to appear by the court itself on the 14th. Meron from 8 a.m. to 5 p.m. So walang dahilan para maantala itong sinasabi natin matagal ng long overdue na paglilitis sa kanya. Dahil may utang na katotohanan ang VP sa taong bayan at ito yung panahon para sa ibumarap dito. Lumobo ang unprogrammed funds pinuna ng Supreme Court Senior Associate Justice sa oral argument. But this was not all. There was an increase in the already set items for unprogrammed. And the first one was mentioned by one of our amici. And she called it a new pork barrel. I will not go to that extent because that may be a legal terminology, but it is definitely perhaps a lump sum item, which was covered also in the case of Arroyo, Belgica, especially the Belgica of 2013, penned by Justice Ben. Correct, Your Honor. So this is the situation that I think all of us are agreed upon, which is now at issue, because 2024, as shown by our various amici, was the year where there was an extraordinary increase in the amount of unappropriated, unprogrammed funds, not unappropriated, but unprogrammed funds. Pag-unawa at pagdamay sa pamahalaan, apela ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mga hamon ng krisis. Patuloy na suporta sa war veterans, tiniyak din ng Pangulo. Sa simpleng pag-unawa at pagdamay, nakakatulong tayong mapagaang ang bigat na dinadala ng ating mga kababayan. Ipinapaalala nila sa atin ang pag-uunlad ng bansa ay nakasalalay sa kung paano tayo nagsusumikap na humarap sa mga pagsubok at bumangon mula rito. Sa panahon ng matinding pagsubok, tulad ng nangyayari ngayon, kailangan natin balikan ang isang mahalagang bahagi ng katangian ng bilang Pilipino, ang pakikipagkapwa. Dapat natin kilalanin na ang bawat isa ay may parehong pangangailangan, may parehong pangarap, at may parehong pinagdadaanan. Pagkawala ng public transport, posible kung patuloy ang taas presyo sa langis ayon sa grupong Piston. Ilang pasahero, pabor sa taas singil sa pamasahe kesa mawalan ng masakyan. Pag hindi ito naampat, hindi napigil itong mga pagtaas ng presyo ng petrolyo at walang ginawang hakbang ang gobyerno, ay talagang sabi nga natin, kusang mawawala yung ating public transport. Taas basahe siguro, kahit pa paano, kahit gawin muna nilang 15, madagdagan mo lang yung kita ng driver kahit pa paano. Parang tulong na lang din sa kanila yun. Ngayon lang naman, kasi ngayon ang buhay ngayon kasi gasolina, kaya okay lang naman, walang kaso yun. Okay lang. Mga magsasaka, hindi mabubuhay sa ayuda lang, ayon sa kilusang magbubukid ng Pilipinas. Senator Christopher Lawrence Go, isinusulong ang paggamit sa mga nakatenggang pondo para tugunan ang fuel crisis. Dapat ang pamahalaan ay may gagawin na talaga ngayon. Hindi mabubuhay ang mamamayan, ang mga magsasaka sa ayuda lang.
Hanggang sa ngayon ay mumunga lang ang yung narinig namin, yung ibibigay lang sa mga magsasaka na ayuda ay 5,000, may 3,000 sa mga mangingisda. Dadaan lang po yan sa kamay namin. Wala na yan, hindi pa yan tatagal ng 1 linggo. Yung mga hindi nagagamit na pondo, baka pwedeng walisin muna yon at itulong kaagad to address this fuel crisis. Talagang apektado po, hindi lang po ang magsasaka at ang mga mangingisda, hindi lang po ang mga driver, mga super, lahat po ng Pilipino ang apektado rito, lalong-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan. Retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, naniniwalang political will ang kailangan para mapakinabangan ang langis sa exclusive economic zone ng bansa. The Constitution and the Arbitral Award say it's ours, exclusively belonging to the Philippines. Bakit hindi natin kunin? Bakit magawa ng Malaysia? Magawa ng Indonesia? Ano ang dahilan? Bakit hindi natin makukuha yung gas? It's political will. Wala tayong political will. It's a matter of national survival for us. We have to get the gas in our own exclusive economic zone. So, tumuloy sila. They sent their survey ship and drill ship together with their navy. And they were able to successfully survey and drill despite the threats of China. National Police Commission bumuo ng task force na mag-iimbestiga sa nangyaring hazing sa Philippine National Police Academy o PNPA. Mga kadeteng sangkot, hawak na ng CIDG. Bawal na bawal po ang hazing in any form. Bawal po sa labas, bawal po sa ibang institusyon, lalong-lalo na sa loob ng PNPA. Hindi natin papayagan na magkakaroon po ng hazing sa PNPA. So lahat po ng may direct participation, lahat po na nakibahagi dyan sa hazing na yan, papanagutin natin. At lahat po na pumikit, pinabayaan ang kanilang tungkulin para magkaroon ng hazing dyan sa PNPA ating uusigin. Balitang kudita sa Kamara, propaganda lamang umano laban sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Ang lagi naman hong tanong on these things is who will stand most to benefit, no? Pagka nagkaroon po ng ganito. Siyempre, wala pong iba, kundi po yung kampo po ng ini-impeach na public official. There is no reason to undertake a coup during a long break. Sa Mayo pa ho babalik eh. So, if someone actually wanted to do a coup, it should have been launched on the first week of actual session. Department of Energy pinatitingnan sa Philippine Competition Commission kung may cartelization sa mga oil firms sa bansa. I think ang issue is nag-uusap-usap ba sila kung ano yung oil price hike. That is a behavior or behavior that should be investigated, no? At kinausap po namin yung PCC to check kung meron ngang anti-competitive behavior po among them. Plano ng Amerika na pagtatayo ng oil depot sa Pilipinas, dagdag proteksyon ng bansa ayon sa Armed Forces of the Philippines. The presence of these facilities serve as a deterrence. The greater risk is to have no deterrence at all. So we welcome these facilities. First and foremost, any plans for storage or fuel facilities in the country are covered by EDCA, the agreement, the Enhanced Defense Cooperation Agreement, and the VFA. Rest assured that this will remain Philippine facilities under our control. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 3, na nagsasabi, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan
Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Danis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.